Kung bibigyan ka ng pagkakataong mamili sa mundo ng tao o ang mundo ng mga engkanto, alin ang pipiliin mo? Marahil, iisipin mong kathang-isip lang ang lahat. Mga kwento ng matatanda, mga alamat na nilikha para takutin tayo noong bata pa tayo. Pero paano kung totoo sila? Paano kung ang mga nilalang sa mga kwento, ang mga diwata, tikbalang, maligno, at aswang ay naririto lang sa tabi natin, nagtatago sa lilim ng kagubatan, sa anino ng gabi. Sa isang malayong bayan sa kabundukan ng Luzon, may isang lumang alamat tungkol sa isang mahiwagang engkanto na minsang nagdala ng dilim sa bayan. Ayon sa matatanda, isang makapangyarihang nilalang ang sinumpa at iginapos sa isang lumang bahay na bato sa gitna ng kagubatan. Sinabi nilang sino man ang magpapalaya sa kanya ay magdadala ng kapahamakan sa buong bayan. Ngunit tulad ng lahat ng alamat, unti-unting nalimutan nito ng bagong henerasyon. Maliban sa isang taong hindi kailanman nakalimot. Si Maria Esperanza Sanya de la Cruz. Si Sanya ay isang dalagang 23 taong gulang. Isang guro sa elementarya sa kanilang bayan. Sa paningin ng iba, isa siyang normal na babae. Mabait, masipag, at may pangarap sa buhay. Ngunit may isang bagay siyang pilit na itinatago sa lahat. Ang kanyang kakayahang makakita ng mga nilalang na hindi nakikita ng iba. Simula pagkabata, naging bahagi na ng kanyang mundo ang mga engkanto. Nakikita niya ang mga duwende na naglalaro sa ilalim ng puno, ang mga tikbalang na nagmamasid sa kakahuyan, at maging ang mga malignong dumadaan sa lansangan tuwing takip silim. Alam niyang kakaiba siya. Kaya, natutunan niyang huwag ipakita ang kanyang takot. Ngunit isang gabi, may isang pangyayaring tuluyang yayanig sa kanyang tahimik na buhay. Habang pauwi si Sanya mula sa eskwelahan, napansin niyang nag-iba ang ihip ng hangin. Mas lumamig ang paligid, at ang liwanag ng buwan ay tila natatakpan ng makapal na ulap. May kakaibang pakiramdam siyang bumalot sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na parang may isang nilalang na nagmamasid sa kanya. Pagdating sa harap ng kanilang bahay, may napansin siyang isang batang babae na nakaupo sa may hagdanan. Nakaputi ito at nakayuko. Tila may hinahanap sa lupa. "Be, okay ka lang?" Tanong ni Sanya, ngunit hindi sumagot ang bata. Dahan-dahan siyang lumapit. Ngunit nang tumingala ang bata, tumambad sa kanya ang isang mukha na hindi niya inaasahan. Walang mata ang bata, at sa halip, madilim na hukay ang nasa loob ng mga mata nito. Napaatras si Sanya sa takot. "Ayoko na rito. Pagkawalan mo siya. Pagkawalan mo siya." Bulong ng bata. Napapikit si Sanya. Pilit na inaawat ang sarili sa pagsigaw. Ngunit nang muli siyang dumilat, wala na ang bata. Nanginginig siyang pumasok sa bahay. Alam niyang hindi iyon isang normal na kaluluwa. May ibig sabihin ang babalang iyon. Kinabukasan, hindi mapakili si Sanya. Paulit-ulit niyang naaalala ang mukha ng batang multo. Ang malamig nitong tinig na nagsasabing, "Pagkawalan mo siya." Hanggang sa maalala niya ang isang lumang alamat tungkol sa balay na bato. Ang itinakdang piitan ng isang makapangyarihang engkanto na isinumpa ng mga ninuno ng kanilang bayan. Wala pang sino mang nagtatangkang pumunta roon. Ngunit may isang hindi maipaliwanag na pwersang humahatak kay Sanya papunta sa lugar na iyon. At sa gabi ring iyon, hindi na niya napigilan ang sarili. Sa kabila ng babala ng kanyang lola at ng kanyang takot, tinahak niya ang masukal na daan patungo sa kagubatan. Sa gitna ng kadiliman,
Lumitaw sa kanyang harapan ang isang lumang bahay na bato. Nilulumot at mukhang kinain na ng panahon. Ngunit dama niya ang matinding enerhiya na bumabalot dito. Paglapit niya sa harapan ng bahay, nakita niya ang isang dambuhalang tanikala na bumabalot sa isang pintuan. Mahiwagang ukit ang nakatatak sa bawat kadena. Mga sinaunang baybayin na hindi niya maunawaan. At sa kabila ng pintuan, isang tinig ang kanyang narinig. "Matagal kitang inintay, Maria Esperanza." Muling lumamig ang hangin. At sa sandaling iyon, alam niyang wala ng atrasan ang kanyang sinimulang paglalakbay. Napaatras si Sanya. Nanginginig ang mga kamay. Paano nito nalaman ang kanyang pangalan? "Halika," muling sabi ng tinig mula sa loob ng balay na bato. "Pakawalan mo ako." Napalunok si Sanya. Gusto niyang tumakbo palayo. Ngunit may kung anong puwersang pumipigil sa kanya. Parang may bahagi sa kanya na nagsasabing hindi siya dapat umalis. Dahan-dahan niyang nilapitan ng pintuang may mahahabang tanikala. Sa bawat hakbang niya, mas lalong lumalamig ang paligid. At mas lalong bumibigat ang kanyang pakiramdam. Pagdating sa harapan ng pintuan, inabot niya ang tanikala. At sa kanyang pagkahawak dito, biglang sumakit ang kanyang ulo. Isang imahe ang bumaha sa kanyang isipan. Isang matandang kagubatan, isang dalagang nakaputi, at isang nilalang na may mahabang buhok at pulang mga mata. "Maria Esperanza, isang araw ay babalik ka rito," sabi ng babae sa panaginip. "At pagdating ng araw na iyon, ikaw ang magiging susi." Napamulat si Sanya. Hingal na hingal. Ano iyon? Alaala ba niya iyon? O isang pahiwatig mula sa nakaraan? Muling bumalik ang kanyang paningin sa tanikala. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, napahawak siya rito gamit ang dalawang kamay. Sa sandaling iyon, isang malakas na liwanag ang bumalot sa kanya. Nang bumalik ang kanyang ulirat, naramdaman niyang unti-unting nawawala ang mahika ng mga tanikala. Isa-isa itong nagkalasan at nalaglag sa lupa. Tila nalulusaw sa ere. Napalunok si Sanya. Unti-unting bumukas ang pinto ng balay na bato. At sa likod nito, isang figura ang lumitaw. Isang matangkad na lalaki na may mahabang itim na buhok at matalim na pulang mga mata. Nakasuot siya ng lumang kasuotan na tila mula sa ibang panahon. Isang pulang saya na may ginuntuang borda at isang balabal na animoy gawa sa anino. Nakangiti itong nakatingin kay Sanya. "Salamat sa pagpapalaya mo sa akin." Anito, ang tinig ay mababa at puno ng kapangyarihan. "Ako nga pala si Itim na Alon, ang inkantong isinumpa ng inyong lahi." Hindi agad nakapagsalita si Sanya. Nararamdaman niya ang nakakabinging presensya ng engkanto sa harapan niya. Isang nilalang na hindi dapat nasa mundong ito. Bakit ka nakakulong dito?" Tanong niya, pilit na inaayos ang kanyang boses. Saglit na natahimik si Itim na Alon. Pagkatapos ay ngumiti ito ng bahagya. "Dahil sa'yo." Napalunok si Sanya. Anong ibig mo sabihin?" Dahan-dahang lumapit si Itim na Alon sa kanya, hindi inaalis ang tingin sa kanyang mga mata. "Noong unang panahon, may isang babae na gumawa ng isang kasunduan. Isang pangako na bumalik siya upang tuparin ang kanyang bahagi ng kasunduan. At ikaw, Maria Esperanza, ay siya." Nayanig ang mundo ni Sanya sa narinig. Hindi niya ito matanggap. Siya? Paano siya naging bahagi ng kasunduang iyon? "Baliw ka," aniya, umatras palayo. "Hindi kita kilala.
Hindi ako ang babaeng yon. Ngunit hindi natinag si itim na alon. Lumapit ito hanggang sa halos isang dangkal na lang ang pagitan nila. Isang kasunduan ang hindi maaaring sirain, Maria Esperanza. Inabot nito ang kanyang kamay at mas lalong lumamig ang paligid. At bahagi ng kasunduang yun ay ikaw ang magiging ilaw ko sa dilim. Muling bumaha ang mga imahe sa isipan ni Sanya. Ang engkantong ito, parang nakita na niya ito noon. Pero paano? At sa gitna ng kanyang pagkalito, isang malakas na ingay ang umalingaw-ngaw sa kagubatan. May paparating. Mula sa malayo, narinig nila ang tunog ng mga kampana. Ang hudyat na may isang makapangyarihang nilalang na muling nagising. Itim na alon! Isang matandang tinig ang umalingaw-ngaw sa hangin. Hindi ka dapat nakalaya! Mula sa gilid ng kagubatan, isang grupo ng mga nilalang ang lumitaw. Mga matatandang babaylan na may hawak na maiitim na tungkod. Mga asog na may dalang sinaunang anting-anting at isang tikbalang na nakasakay sa kanyang mahiwagang kabayo. Napalunok si Sanya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Maria Esperanza! Sigaw ng isa sa mga babaylan. Umalis ka riyan! Delikado ang engkantong yan! Ngunit hindi umalis si itim na alon. Sa halip, ngumisi ito. Tila natatakot pa rin kayo sa akin. Akala ko ba'y matagal niyo na akong kinalimutan? Sumpain ka, itim na alon! Sigaw ng pinuno ng babaylan. Hindi mo na muling magagambala ang mundo ng tao. Mula sa kanilang mga kamay, bumuga ang isang gintong liwanag. Sumasabog na tila kidlat na tumama kay itim na alon. Ngunit sa isang iglap, bago pa ito lumapit sa katawan ng engkanto, isang hindi maipaliwanag na puwersa ang pumigil dito. Si Sanya. Nakataas ang kanyang mga kamay, isang mahiwagang ilaw ang bumalot sa kanya. At sa loob ng kanyang dibdib, tila may isang sinaunang kapangyarihan ang biglang nagising. Nagulat ang mga babaylan. Hindi maaari! Anila, ngumiti si itim na alon. Ngayon, naiintindihan mo na. Aniya kay Sanya. Di kita pinili ikaw ang pumili sa akin. Nayanig ang buong kagubatan. At sa sandaling iyon, alam ni Sanya na bumukas na ang pinto sa isang mundo na hindi niya matatakasan. Nakatitig si Sanya sa kanyang mga kamay. Nanginginig pa rin mula sa kakaibang liwanag na lumabas sa kanyang katawan. Ano ang nangyari? Paano niya napigilan ang atake ng mga babaylan? Ikaw! Nanginginig ang tinig ng pinuno ng babaylan. Ikaw ang alitap-tap ng dalawang mundo! Napakunot ang noo ni Sanya. Ano pong ibig mong sabihin? Ngunit bago pa makasagot ang matanda, biglang naglabas ng maitim na alon ng enerhiya, si itim na alon. Sa isang iglap, tumilapon ng mga babaylan at iba pang nilalang sa paligid. Tapusin na natin to. Malamig na sabi ng engkanto. Ngunit bago pa siya makagalaw, hinawakan siya ni Sanya sa braso. Tama na! Sigaw niya. Wala akong maintindihan, pero hindi ko hayaang may mapahamak dahil sa akin. Tumitig si itim na alon sa kanya. Tila pinag-aaralan ng kanyang ekspresyon. Sa huli, isang buntong hininga ang pinakawalan nito bago umatras. Sige, pero oras na malaman mo ang katotohanan. Sana hindi mo pagsisiyan ang pinili mong daan. Pagkalipas ng ilang araw, nagising si Sanya sa isang maliit na kubo sa gitna ng kagubatan. Nakahiga siya sa isang banig at sa paligid niya ay mga halamang gamot at nakasinding insenso. Nagising ka na rin, sabi ng isang matandang babae
na may mahabang puting buhok. Napatingin si Sanya sa kanya. Sino ka po? Ako si Babay Lansari, ang huling tagapangalaga ng lumang propesiya. Nagsimulang magkwento ang matanda. Noon pa man, may isang sinaunang kasunduan sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng mga engkanto. May isang nilalang na tinawag nilang alitaptap ng dalawang mundo. Isang nilalang na isinilang na may kakayahang magsanib ng liwanag at dilim. Siya ang may kakayahang itakda ang hinaharap. At ikaw, Maria Esperanza, ang kanyang reinkarnasyon. Nanlamig si Sanya. Pero, paano po nangyari yun? Tao po ako. Oo nga, tao ka. Pero ang iyong kaluluwa ay mula sa isang dating nilalang na may papel sa kasaysayan ng engkanto. Noong unang panahon, may isang diwata na nagmahal sa isang makapangyarihang engkanto, si Itim na Alon. Lalong lumakas ang kabog ng dibdib ni Sanya. Ang diwata bang tinutukoy ng babaylan ay siya? Sa gitna ng kanyang pagkalito, lumitaw si Itim na Alon sa labas ng kubo. Nakalagay ang kanyang mga kamay sa likod at may misteryosong ngiti sa kanyang labi. Ano? Naiintindihan mo na ba ngayon? Tanong nito. Hindi pa rin. Bakit ako? Bakit ako may dala ng propesiyang to? Bumalik ang kaluluwa mo. Sanya, sa bawat henerasyon, hinahanap ng propesiya ang susunod na tagapagmana. At ikaw ang napili nito. Napailing si Sanya. Pero, ano bang ibig sabihin ng lahat ng to? Muling nagsalita si Babay Lansari. Ang iyong desisyon ang tutukoy sa kinabukasan ng dalawang mundo. Kung mananatili kang tao, unti-unting maglalaho ang mga engkanto. Kung pipiliin mo namang sumama sa mundo ng engkanto, mawawala ang ugnayan mo sa mundong ito. Nanlambot ang tuhod ni Sanya. Napakaraming bagay ang kailangan niyang pag-isipan. At paano kung hindi ako mamili? Tanong niya. Napatingin si Itim na Alon sa kanya. Ang pulang mata nito ay tila may nakatagong lungkot. Kung hindi ka pipili, magsisimula ang digmaan. Habang bumibigat ang loob ni Sanya sa kanyang natuklasan, isang balita ang dumating sa kanila. Isang aswang hukbo ang umatake sa isang kalapit na bayan. Sa pumumuno ng isang mahiwagang reyna, si Hara Amihan. Ang reyna ng mga diwata ay nagsimula nang lumabas ang mga engkantong matagal nang nagtago. Galit sila sa mga tao at nais nilang bawiin ang kanilang mundo. Ang dating balanse ay unti-unting gumuguho. Tapos na ang panahon ng katahimikan, sabi ni Babay Lansari. Kailangan mo nang magpasya, Maria Esperanza. Ang iyong desisyon ang magiging huling pag-asa ng dalawang mundo. Sa di kalayuan, tumingin si Itim na Alon sa langit. Tila may iniisip. Siya ba ang magiging kaalyado ni Sanya? O siya rin ba ang magiging dahilan ng kanyang pagbagsak? Mula sa tuktok ng isang burol, tanaw ni Sanya ang makapal na ulap ng usok na bumabalot sa kalapit na bayan. Ang malalayong sigaw ng mga tao at ang nakakapanindig balihibong tunog ng halakhak ng mga engkanto ay umaalingaw-ngaw sa hangin. Tingnan mo ang ginawa mo. Malamig na sabi ni Itim na Alon. Nakatayo sa tabi niya. Ang pagkabuhay mo ay muling gumising sa kanila. Hawak ang kanyang dibdib. Napapikit si Sanya. Alam niyang may kinalaman siya sa lahat ng ito. Ngunit paano niya pipigilan ang digmaan kung hindi niya palubos na nauunawaan ang kanyang papel sa propesiya? Kung gusto mong tapusin ito,
Kailangan mong hanapin ang halik ng diwata. Sabi ng matandang Babay Lansari habang nilalagyan ng halamang gamot ang kanyang sugatang braso. Ito lamang ang may kakayahang pag-isahin ang dalawang mundo. Tumingin si Sanya kay itim na alon. Alam mo kung nasaan ito, hindi ba? Tahimik siyang tinapunan ng tingin ng engkanto. Ngunit hindi sumagot. Sabihin mo sa akin. Giit ni Sanya. Sa halip na sagutin siya, nagpakawala si itim na alon ng isang mahina ngunit mapait na ngiti. Hindi mo pa naiintindihan, Maria Esperanza. Ang paghahanap sa halik ng diwata ay maaaring humantong sa pagkawala mo o sa pagkawala ko. Sa kabila ng mga babala, nagpasya si Sanya na hanapin ang halik ng diwata. Ayon kay Babay Lansari, ang mahiwagang bagay na ito ay itinago sa isang lugar na hindi kayang pasukin ng kahit sino. Sa pusod ng kalikasan, isang mundo sa pagitan ng liwanag at ng dilim. Ang lugar na iyon ay hindi para sa tao. Babala ni Lakan Gabriel, isang mandirigmang diwata na dumating upang ihatid ang mensahe ni Hara Amihan. Ngunit ikaw, di ko alam kung ano ka. Ibinigay ni Lakan Gabriel ang isang lumang mapa kay Sanya. Kung talagang gusto mong pumunta roon, sundan mo to. Ngunit tandaan mo, Maria Esperanza, hindi lahat ng hinahanap ay kailangang matagpuan. Kasama si itim na alon, tinahak ni Sanya ang masukal na gubat patungo sa mahiwagang lugar. Sa bawat hakbang, nagbabago ang paligid. Ang puno ay nagiging pilak. Ang hangin ay nagkakaroon ng mga bulong. At ang lupa ay tila nawawala sa ilalim ng kanilang mga paa. Hanggang sa makarating sila sa isang misteryosong lawa na may kristal na tubig. Sa gitna nito, isang altar na yari sa puting marmol ang nakalutang. Nariyan ang halik ng diwata. Ani itim na alon. Nanginginig ang kamay ni Sanya nang lumapit siya sa altar. Sa ibabaw nito, isang maliit na hiyas na kulay ginto ang nakapatong. Nang hawakan niya ito, isang matinding liwanag ang bumalot sa kanya. Sa gitna ng liwanag, nakita ni Sanya ang isang pangitain. Isang diwata ang nakatayo sa ilalim ng isang puno ng balete. Maganda, makapangyarihan, at puno ng lungkot. Sa harapan niya ay isang lalaki na may pulang mata at maitim na buhok. Si itim na alon, ngunit mas bata at mas maringal. Alam mong hindi ito maaaring mangyari. Malungkot na sabi ng diwata. Ngunit bakit ayaw pa rin ang pinili ng kapalaran? Sagot ng engkanto, ang tinig nito ay puno ng dalamhati. Kung pipiliin nating ipaglaban ang ating pag-ibig, magugunaw ang balanse ng mundo. At kung hindi natin ito ipaglaban, tayo ang mawawala. Nagpalitan sila ng malulungkot ng ngiti. At sa huling sandali, hinalikan ng diwata si itim na alon. Sa sandaling magdikit ang kanilang labi, isang matinding pagsabog ng liwanag ang bumalot sa kanilang dalawa. At sa loob ng liwanag, nakita ni Sanya ang sarili niya. Siya ang diwata. Siya ang dahilan kung bakit isinumpa si itim na alon. Napamulat si Sanya. Hinihingal at tumayo siya sa harap ng altar. Hinawakan niya ang halik ng diwata. Ngunit sa sandaling iyon, isang matinding sakit ang lumukob sa kanyang katawan. Napayuko siya. At nang tumingin siya kay itim na alon, nakita niya ang lungkot sa mga mata nito. Ngayon, naiintindihan mo na. Mahina nitong sabi. Tayo ang dahilan ng lahat ng to. Bulong ni Sanya. Dahil sa atin, nasira ang balanse ng dalawang mundo. At ngayon, ikaw ang may kakayahang ibalik ito.
Muling lumakas ang hangin sa paligid. Sa di kalayuan, naririnig na nila ang dagundong ng digmaan. Ang hukbo ni Hara Amihan laban sa mga tao. Kailangan ng pumili ni Sanya. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang alinmang desisyon ang gawin niya, may mawawala sa kanya. Sa pagsapit ng dilim, yumanig ang lupa. Ang langit ay nagdilim. At mula sa kagubatan, lumitaw ang hukbo ng engkanto. Mga tikbalang na may nag-aapoy na mga mata, mga maligno na bumabalot sa anino, at mga diwata na may dalang liwanag at kidlat. Sa unahan ng hukbo ay nakatayo si Hara Amihan, ang reyna ng mga diwata, nakasuot ng gintong baluti at may hawak na isang makinang na sibat. Sa kanyang likuran, naroon ang kanyang pinakamatapat na mandirigma. Mga katawang hugis tao, ngunit may matatalim na pakpak at lumulutang sa ere. Sa kabilang panig, ang mga tao ng bayan ay nakahanda. May mga sundalong armado ng sibat at baril. May mga babaylan at albularyo na bumubulong ng sinaunang dasal upang gawing sandata ang hangin, tubig at apoy. Sa gitna ng dalawang hukbo ay nakatayo si Sanya. Hawak ang halik ng diwata at si itim na alon tahimik na nakamasid sa kanyang tabi. Kailangan natin silang pigilan. Wika ni Sanya. Nanginginig ang kanyang kamay. Kung hindi, maraming mamamatay. May paraan. Sagot ni itim na alon. Ngunit ang paraan na yon ay nangangailangan ng sakripisyo. Sa isang kumpas ni Hara Amihan, bumangon ang malakas na ihip ng hangin. Matagal lang ninakaw sa atin ng mga tao ang ating mundo. Sigaw ni Hara Amihan. Ngayong gabi, babawiin natin to. Sa isang iglap, sumugod ang hukbo ng mga engkanto. Ang mga tikbalang ay tumakbo sa bilis ng hangin. Ang mga maligno ay dumaan sa lupa na parang anino. At ang mga diwata ay nagpapakawala ng mahika. Sa kabilang panig, tumugon ang hukbo ng tao. Ang mga sundalo ay napatutok sa kanilang mga sandata. Ngunit hindi tumatama ang mga bala sa mga engkanto. Ang mga babaylan ay gumamit ng mga anting-anting upang protektahan ang bayan. Ngunit masyadong marami ang kalaban. Sa gitna ng kaguluhan, tumayo si Sanya at itinaas ang halik ng diwata. Kailangan nating itigil to, sigaw niya. Ngunit bago pa siya makakilos, lumitaw si Lakan Gabriel, ang pinuno ng mga mandirigmang diwata, at agad siyang inatake. Napaatras si Sanya, ngunit bago pa siya tamaan ng espada ng diwata, biglang sumulpot si itim na alon at hinarang ito gamit ang kanyang mahiwagang enerhiya. Nagpalitan ng tingin sina itim na alon at Lakan Gabriel. Matagal kitang hinintay, sabi ni Lakan Gabriel. Ngayong gabi, tatapusin natin ang matagal ng tunggaliang ito. Ngumiti si itim na alon, tila hindi natatakot. Matagal mo akong hinintay. Ngunit handa ka na bang harapin ako? Sa isang iglap, naglaho ang kanilang mga katawan at nagbanggaan ang kanilang kapangyarihan sa ere. Lumitaw ang itim at gintong liwanag na bumalot sa buong kalangitan. Waring hinahati nito ang langit sa pagitan ng liwanag at dilim. Ang bawat pagsabog ng kanilang laban ay naglalaglag ng kidlat sa lupa. At sa bawat pag-atake ay nagkakaroon ng bitak ang mundo. Sa gitna ng laban, nakita ni Sanya na hindi man lang gumagalaw si Hara Amihan. Nakatitig lamang ito sa kanya. Tila may hinihintay. Sinasadya mong hayaan silang mag-away, wika ni Sanya. Ngumiti ang diwata. Hindi nila naiintindihan na hindi laban nila ito. Laban mo ito, Maria Esperanza. Sa sandaling iyon, natanto ni Sanya ang katotohanan.
Hindi tungkol sa digmaan ng tao at engkanto ang propesiya. Tungkol ito sa kanya. Siya ang alitaptap ng dalawang mundo. At siya lamang ang may kakayahang pagsamahin o tuluyang sirain ang dalawang mundo. Kung pipiliin niyang manatili sa mundo ng tao, unti-unting maglalaho ang mga engkanto. Ngunit kung pipiliin niyang maging bahagi ng mundo ng engkanto, mawawala ang ugnayan niya sa lahat ng kanyang minamahal. Napatingin siya kay itim na alon, na ngayon ay duguan at pagod sa kanyang laban kay Lakan Gabriel. Siya ba ang pipiliin niyang sundan? O ang kanyang sariling mundo? Napapikit si Sanya. At sa kanyang huling desisyon, itinaas niya ang halik ng diwata at hinayaang bumalot sa kanya ang kanyang tunay na kapangyarihan. Biglang bumalot ang gintong liwanag sa katawan ni Sanya. Narinig niya ang boses ni Babay Lansari sa kanyang isipan. Ang iyong kapalaran ay nasa iyong mga kamay, Maria Esperanza. Anong mundo ang pipiliin mong iligtas? Napatingin siya kay itim na alon, kay Lakan Gabriel, kay Hara Amihan, at sa mga taong naglalaban sa ibaba. Hindi siya maaaring mamili ng isa lamang. Kaya, ginawa niya ang bagay na hindi inaasahan ng lahat. Hawak ang halik ng diwata, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang enerhiya. Nagliwanag ang kanyang katawan. At sa isang iglap, isang makapangyarihang alon ng enerhiya ang bumalot sa buong paligid. Lahat ng mandirigma, tao, at engkanto ay napaluhod sa lupa. Tila pinipigilan ang hindi nakikitang puwersa. Itinigil ni itim na alon at Lakan Gabriel ang kanilang laban. Si Hara Amihan ay bahagyang napangiti. Tila alam na niyang mangyayari ito. Sa sandaling bumalot ang gintong liwanag sa katawan ni Sanya, lahat ng nilalang, tao at engkanto ay natigilan. Ang lupa ay yumanig. Ang hangin ay bumigat. Sa gitna ng digmaan, naglaho ang lahat ng tunog. Nakatayo si itim na alon, nakatingin sa kanya. Ang kanyang pulang mata ay hindi na puno ng galit, kundi isang bagay na matagal nang nakalimutan. Pagtanggap. Si Hara Amihan ay tahimik lamang na nakamasid. Isang bahagyang ngiti ang nasa kanyang labi. Tila matagal na niyang alam na ito ang kahihinatnan ng lahat. Ang halik ng diwata ay nagniningning sa kamay ni Sanya. At sa sandaling iyon, naunawaan niya na ang kanyang tunay na kapangyarihan. Hindi niya kailangang pumili ng isang mundo. Kailangan niyang ibalik ang balanse sa dalawang mundo. Sa kabila ng kagubatan, nakita ni Sanya ang mga nilalang na dati niyang kinatatakutan. Ang mga diwende, ang mga maligno, ang mga tikbalang at diwata. Lahat sila ay nakatingin sa kanya. Naghihintay. Narinig niya rin ang mga sigaw ng mga tao. Mga takot, galit, at naguguluhan. Hindi kailanman tungkol sa gyera ang propesiya. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng balanse. Ang pagbibigay ng bagong pagkakataon sa dalawang mundo upang mamuhay ng hindi sinisira ang isa't isa. Ngunit upang gawin iyon, kailangan ng isang sakripisyo. Napatingin si Sanya kay itim na alon. Alam mo kung ano ang kailangan mong gawin. Mahina niyang sabi. Tumango ang engkanto. Ngunit hindi kita iiwan nang hindi mo naiintindihan ng lahat. Lumapit siya kay Sanya at marahang hinawakan ang kanyang mukha. Sa sandaling iyon, bumaha ang isang matinding alaala sa kanyang isipan. Ang buong nakaraan nila, ang kanilang pag-iibigan, ang kasunduang sinira ng takot ng dalawang mundo. Noong unang panahon, pinili mong kalimutan ako upang iligtas ang dalawa nating mundo. At ngayon, muling bumalik ang propesiya upang bigyan ka ng huling pagkakataon. Ngunit hindi mo kailangang kalimutan ako muli. Wika ni itim na alon. Hinawakan ni Sanya ang kanyang kamay at sa huling pagkakataon, naglaho ang takot sa kanyang puso.
Itinaas ni Sanya ang halik ng diwata. At sa sandaling iyon, bumalot ang isang gintong liwanag sa buong kalangitan. Ang lupa ay kumalma. Ang mga nilalang ay bumagsak sa kanilang mga tuhod. Ang mga tao ay tumigil sa pagtakbo. Sa isang iglap, isang portal ang bumukas sa pagitan ng dalawang mundo. Ang mundo ng engkanto at ang mundo ng tao ay muling ipinag-isa. Ngunit sa bagong anyo. Isang anyong hindi na kailangang may maghari sa isa't isa. Ang mga engkanto ay maaari nang mamuhay sa tabi ng mga tao. Hindi bilang mga nilalang na dapat katakutan, kundi bilang mga bantay ng kalikasan. At sa gitna ng lahat, nakita ni Sanya ang pagngiti ni Hara Amihan, na tila natuwa sa naging desisyon niya. Sa wakas, wika ng reyna ng mga diwata, natupad ang tunay na kahulugan ng propesiya. Ngunit hindi lahat ay maaaring manatili. Sa gitna ng liwanag, lumapit si itim na alon kay Sanya. Nagawa mo ang iyong papel. Ngayon, kailangan ko nang magpaalam. Nanlaki ang mga mata ni Sanya. Hindi pwede. Ngumiti si itim na alon. Ngunit sa likod ng ngiting iyon ay isang malalim na lungkot. Ako ang huling labi ng lumang mundo, Maria Esperanza. Ang bagong balanse ay nangangahulugan ng isang bagong simula at wala akong lugar sa mundong to. Nagsimulang maglaho ang katawan ng engkanto, parang usok na hinihipan ng hangin. Napaiyak si Sanya. Alon, huwag mo kong iwan ulit. Ngunit sa huling sandali, bago siya tuluyang maglaho, inilapit ni itim na alon ang kanyang mukha kay Sanya at hinaplos ang kanyang pisngi. Salamat. Salamat, Sanya. Dahil sa'yo, hindi ako naging isang nilalang ng kadiliman, kundi isang nilalang na minahal. At sa huling iglap, isang mainit na halik ang idinampi niya sa labi ni Sanya. Isang huling alaala. Isang huling pamamaalam. At sa sumunod na segundo, naglaho si itim na alon. Dala ng liwanag na siya ring bumalot sa buong mundo. Lumipas ang maraming taon, nagbalik ang katahimikan sa bayan. At kasabay nito, nagbalik ang balanse ng dalawang mundo. Ang mga tao ay natutong mamuhay kasama ang engkanto, hindi bilang kalaban, kundi bilang katuwang. Ang mga diwata ay nagpatuloy sa pagbabantay sa kalikasan, at ang mga babaylan ay naging tagapamagitan sa dalawang mundo. Si Sanya, siya ay nanatili sa mundo ng tao. Ngunit alam niyang may bahagi ng kanyang puso na naiwan sa isang mundo na hindi niya maaaring balikan. Ngunit sa tuwing sumasapit ang takip silim, sa tuwing nag-iisa siya sa ilalim ng punong balete, isang maliit na alitaptap ang palaging bumabalik sa kanya. Isang alitaptap na may kakaibang ningning, na tila may isang lihim na kwentong nais ipaalala. Isang alitaptap na tila hindi kailanman naglaho. At sa sandaling iyon, alam niyang hindi siya kailanman nag-iisa. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like at mag-subscribe. Welcome po sa mga bago kong subscribers at hello po sa mga dati ko ng subscribers. Malapit na po tayong mag 1K. Maraming salamat po sa pagsuporta. Huwag po sana kayong magsasawa na makinig sa mga kwento ko. Have a nice day po sa inyong lahat!